Pero ito, meron pa ako isang topic dito. Okay. So ito, ano, balikan natin yung chismis. Kasi, walang ya kasi itong mga chismis na to, kumakalat lalo. Akala ko dati, hindi ito mapag-uusapan. Yun nga lang, kumalat lalo. So ngayon mga kababayan kasi, ang unang naglabas kasi ng chismis na to, si Nino Barsaga. So napanood nyo na tong video na to, no? Ito, na-post ito February 21, so matagal na. So sabi dito, no, yung ama ni government official na babae ay babaero. Pero ito si Madam, lalakero pala. Yan. So, so kilala nyo na to. Kung sino yung nasa blind item. Diba kung sino yung pinapatamaan sa blind item? Siguro, meron kayong sariling mga opinion kung sino yung pinapatamaan ni Nino Barsaga dyan po sa blind item na yan. Okay. So ngayon mga kababayan kasi, sinakyan ito ng mga ibang mga vloggers. Actually, sinakyan ko rin to. Ang sabi ko nga dito, di ba? In my own opinion, si Sara Duterte yung nasa blind item. Pero, hindi ko kinu-confirm na totoo yung chismis. So ngayon mga kababayan, dahil po dyan sa blind item ni Nino Barsaga na wala namang pinangalanan, pero may clue, ngayon may ibang mga vlogger na sumausaw dito. Kasama na nga dito si Epifanio Labrador na idol ni Erwin Lopez. Okay. Diba? Taas ng views, oh, di ba? 123,000, di ba? Sabi dito, no? Kumpirmado. Yan, kinonfirm niya na. Kumpirmado, Sara Duterte, may lalaki. Nga bang niregaluhan ng gasoline station, sino siya? Kita niyo mga kababayan, no? dito ako natatawa sa mga ibang vlogger kung paano mag-title eh. Kumpirmado, tapos question mark sa huli. Yan. So si Sara Duterte daw. Okay. So ngayon mga kababayan, yan, lumalabas na talaga kasi ako talagang nagre-react lang ako. Ngayon lumalabas na talaga na yung chismis ay hiwalay na po or hindi na po maayos yung mag-asawa. Si Mans Carpio ba yun, no? Si Mans Carpio at saka si Sara Duterte. Hindi na sila maayos. So ngayon, ang chismis ngayon, yung asawa ni Sara Duterte nakabuntis ng isang celebrity na babae. Siyempre babae nakabuntis nga eh, di ba? Tapos, si Sara Duterte naman nagkaroon ng lalaki na bata pa, basketball player, magandang ngipin. So lumalabas, sugar mommy, parang ganun. Sakit, di ba? So ngayon mga ka-streetwise, bukod kay Nino Barsaga, actually gumawa rin ng content dito si Boss Mike, si Mike Cervera, tsaka si Mima Alicia. At ako gumawa rin ako ng content tungkol dito. So ngayon, ito yung malupit. Si Vlogcaster. Isang dilawan na vlogger. Sumakay din. At ngayon, ang pinangalanan niya ngayon na basketball player, na boylet ni Sara Duterte, si Jan Amores. Si Jan Amores. So kita nyo, di ba? Medyo napanood ko tong content na to eh. Sabi ni Vlogcaster, may tama kayo. Sabi niya ganun. So parang kinu-confirm niya na si Jan Amores yung boylet ni Sara Duterte. Yon. Okay. So ngayon kasi, bakit kasi nakonect si Jan Amores? So kaya kasi nakonect si Jan Amores dahil dito. Yan. Ay dahil sa sulat, di ko pala naisama. Dahil sa sulat. Kasi kung i-search po natin yung basketball player, Sara Duterte, sa Google, lalabas po kasi yung pangalan ni Jan Amores na sinulatan ni Sara Duterte nung nakipagsapakan si Jan Amores sa mga kapwa niya basketball player. So ngayon medyo na-connect na si Jan Amores daw po ay sinulatan ni Sara Duterte at parehas daw silang basagulero. O di ba sabi rin ni sabi din ni Epifanio Labrador, si Jan Amores din daw po. So ngayon mga babayan kasi, ito bukod nga po sa sulat, na-connect din po si Sara Duterte dito kasi paras daw po sila ng ugali. Kasi paras daw po basagulero. So panoorin natin to.
Oh no, Amores wanting to go after a fan and punches being thrown here. Oh no. All players, please proceed to the shaded area. Ayan. So, dyan nila na-connect. Dyan nila na-connect yung dyan nila na-connect yung si Jan Amores daw po. Kasi may sulat at parehas basagulero. Okay. Yun nga lang kasi mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo mga ka-streetwise eh. Yung parang yung parang nangyayari sa mga komunista na yung balita umiikot lang. Tapos kung titingnan mo naman yung source, iisa lang naman yung source. Parang ganun lang din. Yun nga lang kasi, hindi nila pinanood yung pinaka content ni Nino Barsaga. Kasi yung content ni Nino Barsaga, sinabi niya doon na yung basketball player na allegedly, kung totoo man, pero sa tingin ko naman mukhang chismis lang naman yon. Wala, nagiging safe lang ako para iwas libel. Ano ba kayo? So ngayon, ang sabi ni Nino Barsaga, yung basketball player daw po na allegedly na boylet ng government official na yan ay hindi po naglalaro sa PBA. Yan ang sabi eh. Kita nyo, di ba, sinakyan ni Vlogcaster, sinakyan ni Labrador. Yun naman pala, hindi rin naman pala nila alam. Hindi naman pala nila alam na ang sinabi mismo sa blind item, hindi po PBA player yung sinasabing kabit ni babae. Kasi mga kababayan, si Jan Amores po, player po ng PBA. Ayan, no? Player po siya ng Northport. Northport, sorry. Yan, no? Si Jan Amores yan, no? Player po siya ng Northport. So, mali. Mali yung ano nila. Mali yung, di ba tama, di ba? Edwin Aribe, di ba? Mali yung ano nila. Mali yung bintang nila. Mali yung pagbasa nila. So, ayan kasi, gagawa-gawa ng content, chismis na nga yung content, hindi pa iniintindi. Kaya pala North Dakota, USA. O nga, no? Northport, tapos North Dakota. O nga, no? yung sa akin lang kasi dito, kasi parang natutuwa lang ako pag-usapan, di ba? Kasi si Vice President Dakota, huwag siya comment yung Dakota. Si Vice President Sara Duterte, mukhang hindi si Jan Amores. Mukhang hindi si Jan Amores yung nasa tawag nito? Nasa blind item. Oh, di ba? So gusto niyo malaman kung sino? Ayan na, may nagko-comment na eh. Basahin nyo na lang, may nagko-comment na. Tapos, yung sinabi rin po ni Nino Barsaga, maganda din daw po yung ngipin. 'Di ba? Basketball player, hindi naglalaro sa PBA, maganda yung ngipin. 'Di ba? Nasabi ng bolang kristal ng initial ay KQ. Ay, nako ba? Yan, so, yung sa akin lang, paggagawa ng content, chismis na nga lang yung content, pakiayos din. So, dapat pinanood nyo muna sa source mismo. So, hindi si Jan Amores yan. Yan, mga kababayan, simple lang po itong content na to. No? Sinabot ako ng isang oras may get. So, ayun, tama o nga ito. O, tama. O, ito yan. Tama. O, yan. Si Sakuragi yun. Yan. So, thank you po mga kababayan. So, maraming salamat po sa patuloy po na magsuporta. So, kita na lang po ulit tayo sa susunod na video. So hindi pa po nakakapag-like, pa-like na lang po ng video na to. At dyan po sa Team Replays. Sige nga. O, kasi confirm. Hindi si Jan Amores. Dyan sa Team Replay, comment lang po sa baba kung sino sa tingin ninyo yung sinasabi po sa blind item. Yan nga, medyo si Labrador matapang, pero syempre nakatakip yung muka. Ganun lang yun. Kaya nga ako, di ba, nako-content ako nito, ingat ako eh. Kasi ayoko malibel. Kasi ako, madali lang naman ako kilalanin. 'Di ba? Si Marlica nga alam yung totoo kong pangalan. Oh, 'di ba? So madali na ako kilalanin kaya ako nag-iingat ako sa libel.
Eh si Labrador kasi, na which is, okay naman siyang vlogger. Di ba, mahusay, matapang, di ba, chismoso. Pero kaya ganun yun. Kaya matapang yun kasi nakatakip yung muka. Oh. O ito, tama rin to, si LeBron James. Oo nga pala, no? Kasi Dakota yan. Sigurado akong Dakota yan. Gustong-gusto ni Sarah yan. LeBron James, Diyos ko. Dakota. Ano ba ibig sabihin ng Dakota? Di ba ano yun? Nota? Ayun ba yun? So thank you po mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Kita na lang ulit tayo mamaya sa susunod po na video. Thank you po. Kung meron man kasi piyesta mamaya sa amin eh. Titignan ko kung makakapag-live ako. So salamat po sa inyo lahat. Kita na lang ulit tayo sa susunod. Salamat po.